sama. Patuloy po ang ating pag-aaral ngayong Lunes. Yes! Ang atin na petsa ay Lunes, Adot. Ados? Ados. At ang Yan. ating araw ay Lunes, syempre. Opo. At syempre, pagdating sa oras, ito ay... Alas 11, 2 ng umaga! Yan, Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, pogi na macho Guwapo, pasyo. guwapo. Mabati sa yeah. inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Yes. Oh, kasama si... Miss Juvie de Guzman. Yan, at by the way, pwede ko nang ibalita sa inyo kasi umuo na po siya. Guest po natin bukas dito live sa studio si former Undersecretary being the former chairman of the National Youth Commission, si Yusek Ronald Cardema. Ayun! Na siya rin ang chairman ng Duterte Youth. Opo. Pero hindi po yung Duterte Youth ang ating pag-uusapan, kundi yung mga bagay-bagay na pinag-uusapan ngayon. Kaya kanina, bago po tayo dumating ay may special coverage dun sa discussion sa impeachment ni VP Sara Duterte. At nakita na naman natin yung magkamuka na si Laila De Lima at si Jervil Luistro. Yan. Ano ba, tuwan-tuwa ako pag nakikita ko yung dalawang yun eh. Talaga lang, sir. Oh, di ba malabo mata mo? Opo. Pag malabo mata mo, hindi mo malaman which is which eh. Oh, who is who? Oo. Makakamalan mo. Oo. Yung At least maganda ang tingin ko. Oo. Ayun Maganda lang. naman sila eh. Opo. Oo. Tama. Oo, Oo, tama. maganda. Napakaganda. Ubod ng ganda. Grabe. Kaya Ay, nga, maraming naloko kay Laila De Lima. Si Junel, si Ronald Dayan. grabe. Alam mo naman, oh. Naglabas pa ng picture na di ba? Naka-swimsuit, di ba? Oo, di ba? May swimming eh. Oo, may swimming. Opo. Oo, napakahala. Anyway, hayaan na muna natin yung pinag-uusapan nila ngayon Okay. sa House. Kasi Opo. alam naman natin, luto naman yan eh. Di ba? Sinasabi nila yung 18 Marines ay wala daw kredibilidad. 18 yun nagsasabi, isa-isa, may litrato pa. Opo. Eto si Madriaga, walang litrato, walang nagko-corroborate sa kanyang testimonya, mag-isa siya, credible. Ganyan ang standard ng hustisya rito sa Pilipinas. Destabilization daw. Pangungunahan ka pa ng Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi ba dapat ang Blue Ribbon Committee ay dapat, di ba, pinangako ni Panfilo Lacson na we will go where the evidence leads us. Ano nangyari? Walay. Basta hindi niya gustong marinig anything that he does not want to hear, hearsay. Ayun. Oo, kahit hindi na hearsay, kahit testimonial evidence na, kahit eyewitness na, hearsay, destabilization. At pag tinanong mo yung witness, siya sasagot. Anong klaseng Blue Ribbon Chairman yon? Ngunit, hindi naman po malilin lang ang taong bayan. Kitang-kita na natin yan. Opo. Kita mo, may nagsumbong na may corruption. Sinong inimbestigahan? Yun bang isinumbong? Hindi, yung nagsumbong. Yung witnesses. Yung NBI daw, iimbestigahan yung background ng 18. Anong background? Dating Marines. Kilala nga ni General Esperon. Opo. May dating Marines, 16, 2 isundalo. Ngayon itinatanggi. Hindi, sundalo. Tama naman yung sinabi, hindi Marines. Kasi Opo. ang Marines ay hindi naman Sundalo. Army. Iba yun eh. Iba Ang yun. soldier ay yung infantry yan. Sailor ay Navy. Opo. Airman, piloto. Yung Ang pala. Marines, ibang branch yan. Ibang branch. Pero usually ang Marines, kaya nga Marine, nakasakayan sa barko. Yan ang pag unang bagsak, yan ang unang bumababa. Marines. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, kasama sa Navy ang Marines since time immemorial. Opo daw. Oo daw, sabi ni Victor. Hindi siya Army. Opo. So, pag Army, sundalo, infantryman yan. Opo. Airman, piloto, Air Force. Navy, Marines, at Sailor. Oh, ex-Navy nga pala siya, no? Oo nga, yan. Tama, di ba? Ex-Navy, Marines. So, notwithstanding na may mga batas, may witness protection, Opo. yan ha. Yung si Bernardo, na siya lang ang nagsasabi, wala siyang resibo, kumbaga. Wala siyang litrato, wala siyang
dokumento, nothing. Credible yon, pinakulong nila si Bong Revilla. Oh, grabe, Etong no? 18, may litrato, nakitang-kita nyo, may tail number pa. Opo. Yung chopper. Mm. Same chopper na ginagamit-gamit ni Ping Lacson. Oh. Pero yun hindi credible kasi wala sa kanilang istorya. Ayun. Nakakabasag ng trip kumbaga na walang kasalanan si Romualdez at si Marcos Jr. Basta doon na napunta, labo-labo na yan, sama-sama na yan, bablock na nila. Pati Ayun na. ombudsman, ewan ko kung anong aksyon ang ginagawa ng ombudsman, ha? Ngayon, delikado po yan, sinasabi ko sa inyo. Alam nyo kung bakit? Dahil kung tingin ng mga taong bayan ay wala na silang mapagsusumbungan, ay delikado yan. Ay yung kasing Blue Ribbon, yung Inquiries in Aid of Legislation, Opo. bagamat hindi naman piskal yan, hindi naman huwes yan, diyan nakikita kung saan may mali at paano itatama by means of enacting new legislation or amending existing legislation. Yung ombudsman pwedeng magsumbong dyan kahit sino, anonymous nga eh. Okay. Kaya nga nagtataka ako, checkin pa daw yung credibility. Aksyonan mo na, imbestigahan mo na, doon mo na i-check yung credibility. Hindi yung check mo muna yung credibility bago mo Tanggapin. i-launch yung investigation. Kahit ba, sira ulo yan eh, kung tama ang sinasabi eh. Halimbawa, may baliw. Opo. Ang sinasabi, ang H2O ay tubig. Mm. Hindi mo paniniwalaan dahil baliw. Tingnan Hindi. mo muna kung tama yung sinasabi. Tama yung sinabi. Genius. Halimbawa, si Pangulong Marcos, sinasabi niya, ang CO2 ay carbon dioxide. Mm. Ang H2O ay carbon dioxide. Hindi. Kahit presidente yan, tingnan Mali. mo kung tama yung Ayun. sinasabi. Ganun yun. Ang tawag doon sa argumentation ay genetic fallacy. Tinitnan mo kung sinong pinanggagalingan, hindi mo tinitignan yung impormasyon kung tama o mali. Ayun. Ngayon, dahil below sea level ang kredibilidad ng ating Pangulo, pag sinabi ng Pangulo, ngayong araw na ito ay Lunes, baka hindi mo pa paliwalaan, tingnan mo muna yung kalendaryo mo. Kasi, Check mo muna. Oo, kasi wala nang naniniwala sa Ayun. kanya. Sabihin niya, ngayon ay Lunes, bukas ay Martes. Ay, taka muna. Baka nagsisinungaling to. Sinungaling to eh. Tama naman. Ayan. Di ba? Tama nga, tama. Kahit sinungaling siya, tingnan mo yung impormasyon kung tama o hindi. Kasi sabi nga nila, even a broken clock is right twice a day. Di ba? Kahit yung sirang relo. Ay, tama. 2 beses Dalawang isang beses, araw, tama yun. Halimbawa, tumigil yun ng 10:15. Di 10:15 in the morning, tama yun. Opo. 10:15 in the evening, tama yun. Tama Pero yun. sira yun. Sira. Yun ang sinasabi ko. In fact, under the Ombudsman Act, even anonymous complaints, kahit hindi pangalanan, noong nagsusumbong ang sarili niya, Opo. pwede pong mag-embestiga ang ombudsman. Ganong kalawak ang mga kapangyarihan ng ombudsman. Ayun. Basta may detalye. Opo. Halimbawa, ako po si X. Yan pong si Victor, halimbawa, sabihin natin si Victor ay mayor. Yan pong si Victor na mayor ng ganitong bayan. Opo. Ang dami pong bahay niyan, sobra-sobra sa kanyang sweldo. At ang dami po niyang chicks, 5 ang babae niyan, lahat may anak siya. Yun. Check mo pa rin. Check mo pa rin. Yun. Check mo pa rin. Basta may detalye. Opo. Ngayon, kung walang detalye, syempre hindi mo pwedeng i-check. Halimbawa, ako po si X. Doon po sa lugar namin sa Negros Occidental ay may katiwalian po. Maraming pagnanakaw. Walang detalye. Hindi pwede yun. Pero pag pinangalanan mo na, etong 18, pinangalanan May nila. details May na eh. date. May time. May amount. Okay. May taong pinagdeliveran. May litrato. Sinumpa ang salaysay. Nagpapakilala sila. Eto kami. Humarap sila sa media at sa taong bayan. Opo. Ayaw pa ayat ng aksyonan eh. Kabagal-bagal yata. Kaya lang, alam na natin yan. Yung KVP, bini-BS lang tayo niyang sina De Lima, sina Luistro, yan, kung sino mga kaalyado nilang mga di umano'y nadalhan ng maleta. Wala yan. Lutong Macau yan. Huwag niyo nang panoorin yan. Masisira pa araw niyo pag nakita niyo yung pagmumukha ng mga tao dyan eh.
Oh, nakita ko diba? nga yung Oo. mga ano eh. Oo, may mukhang palak. Mga double T, May nakita ko. mukhang chewing gum na naapakan. Pag nyo ng panoon lang, umagang-umaga masisira yung Grabe. araw nyo, pambihira kayo. Luto yan parang yung ginagawa nila sa ICC kita nyo naman buti nga, ako natutuwa. Nung una hindi ako believe dito kay Kaufman, pero mukhang okay naman siya Kita mo naman yan. Unang-una, although nabibwisit ako pag pinapanood ko yun kasi talagang malaking insulto sa akin bilang Pilipino. Correct. Kakitin mo, yung nangyayari sa Middle East, di ba? Nagyegera roon. Gusto mo ngang iuwi yung mga Pilipino rito Opo. para maging ligtas. Ligtas. Yun ngang nakakulong na Pilipino sa ibang bansa. Tinutulungan natin. Drug pushing pa nga murder pa nga, mga heinous crimes pa. Gusto mong ibalik dito. Dito litisin. Oo, dito Ayun. litisin, dito. O kung ano man, di ba? Opo. Yung isang tao na nag-war on drugs, na sinasabi nilang deadly, siyempre, meron ba namang war na hindi deadly? Ayan. Bakit? Ang kinakalaban mo ba ay mga snatcher? Hindi po. Ang kinagalaban mo ba illegal vendor? Big time yan. Mga sindikato to, bilyong-bilyong piso nakataya, lalaban ito, may Correct. mga armas ito. Bago hahayaan mo na ang maghusga yung mga banyaga na hindi naman alam na hindi naman tumira rito ni 2 segundo. Correct. Ilang beses pumunta rito, di umano, sinuhulan pa ni Trillanes. Kung paniniwalaan natin, yung affidavit nung 18 Marines. Anong alam niyan sa tunay na pangyayari rito? At bakit kinailangan ang war on drugs? Di ba? Na mismong mga bilanggo nagsabi na si Laila de Lima ay sangkot, kaya nga niliti siya. Opo. Napawalang sala siya. Alam niyo kung bakit? Kasi wala nang suporta yung mga witnesses nung panahon ni Pangulong Marcos Jr. In fact, di ba, ni-report ko na rito, may nagsabi sa akin, di umano, na gusto nilang pa-inhibit yung si Judge Guito. Yung estudyante niya. Yung estudyante niya, ayaw na ng pamunuhan ng DOJ. Meron ba naman ganun? At naging malabnaw na, malambot na ang DOJ doon. Paano BFF na nila si Laila de Lima? Nautusan na nila. Nautusan na nila na gibain yung mga kalaban nila. Di ba? Ayan, may mga text messages ako dyan. Anyway, eto, isa pa. Eto sa ICC, alam din nating luto ito. Kasi nga, unang-una, nasira sila at sinabi, nasuhulan daw yung mga nag-imbestiga. Di ba may iskandalo pa nga yung si Karim? Opo. Di ba hindi niya sinabi, siya pala yung investigador bago siya rin yung maghuhusga. May sex scandal pa nga yan Opo. Alam niyo, mamaya papaliwanag natin yung mga mekanismo ng mga Western powers na yan, yung mga neoliberals na hanggang ngayon, kontrolin ang East tayo, yung mga Asian countries, yung mga African countries na dati nilang colony. Pero sa ngayon po, ang talakayan po natin ay yung mga sinasabi sa ICC na kitang-kita naman natin ay puro gawa-gawa lamang. Di ba? Unang-una nga, natalakay na po natin yan. Opo. Yung sinasabi nilang war on drugs, hindi naman crime o crimes against humanity yon. These are law enforcement operations na kahit saang bansa ay ginagawa kung maraming droga, kahit sa Amerika, kahit sa Mexico, ginagawa yan, war on drugs, sa Colombia, sa mga Latin American countries, sa Chile, yan. Alam nyo, natatawa kasi lang ako, mamaya tatalikayin natin, kita nyo hindi po policy ng gobyerno ang pumatay na mga civilian. Yung sinasabi ng targeting, di ba, pinaliwanag na natin yan. Opo. Usually crimes against humanity, genocide. Ikaw ay Chinese, papatayin ka dahil Chinese ka lang. Mali. Ikaw ay Walang ganun. Jehovah's Witness. Mga Jehovah's Witnesses, papatay namin because of religion. Wala din. Diba? Walang ganon. Ikaw ay PDP laban, patayin ka. Wala Dahil din PDP ganon. laban ka, wala rin because of political beliefs. Okay ha? Ito ang datos ng PIDEA, hindi natin datos ito.
Noong sinasabing war on drugs, sa mga drug operations, 3% lamang, 3%, napakaliit na porsyento na nagkaroon ng may namatay. Okay. Kasama pa roon yung mga pulis na namatay. Paano naman yung pulis na pinatay? Tao din Kung naman drug yun. addict lang ang pinoprotektahan natin, kakawawa naman yung drug addict na matay, nanlaban eh. Yes. Paano yung mga pulis? Maraming pulis po namatay, baliwala na sila. Hindi. Lalagyan nyo ng bantayog yung mga drug addict. Yung mga pulis, walang bantayog. Yung mga namatay sa duty. Yung sa 44, walang bantayog. Namatay sa duty. Ay, naku, Yung mga nakipaggera laban sa mga komunista, walang bantayog. Mm. Ang lalagay ng bantayog, yung mismong mga lumaban sa gobyerno, malaki sira ng ulo ninyo. It's a wrong decision. Kaya nga, 3% lang ang nagresulta sa may namatay. 97% ng drug operations, arestado lamang yung pusher o yung addict. Tama. Plus, dahil sa hinigpitan yung pagpapatupad ng batas laban sa ipinagbabawal na droga, 1.4 million na Pilipino ang voluntaryo. Na-realize nila na kapahamakan ang aabutin nila Yes. kapag sila ay nagpatuloy sa pagtutulak ng droga o paggamit ng droga. Sila, kusang loob, pumunta sila, lumapit sila sa pamahalaan at sinabing, i-rehab nyo kami. Yun. Mihis lang O tulong. sabihin na natin, natakot. Mm. Ano bang epekto? Di maganda pa rin. Maganda. Hindi pa bang nagdidisiplina ka, nananakot ka. Correct. Di ba? Sasabihin mo sa anak mo, ikaw ba't hindi ka nag-aaral? May mag-aral ka, kundi tatamaan ka sa akin. Di ba Yun. disiplina yun? Wag kang aalis wag kang uuwi ng hating gabi umuwi ka ng alas 9, Maaga, kundi maaga. tatamaan ka sa akin. Yun. Di ba? Papaluin kita. Anong gusto nitong mga taong ito, mga banyaga? Ang talamak na ang droga, marami nang nire-rape, pinapatay, sinasalaula dahil sa droga. Wala pa rin gagawin yung presidente natin. Palibhasa nga hindi nyo alam. Mamaya i-explain natin bakit ganyan yung mga ulalong yan di ba? Yung sa 1.4 million na kusang loob na nakipag-rehabilitate sa sarili nila, Aha. more than half po noon ay nagbagong buhay, bumalik sa kanilang tahanan, Correct. bumalik sa kanilang mga pamilya, at namuhay ng normal, bumalik sa paaralan, nagkaroon ng trabaho, naging kapakipakinabang na miyembro ng lipunan. Witness ako Umayos. dyan, attorney. Oo. Kay General Eleazar. Si Nung panahon na General yun. Eleazar, drug Hindi. addict. Nag-witness ako dyan sa grupo si niya. General Eleazar Sila po yung nagparehab. Okay. Sila yung tumulong para mawala yung mga addict. So, nagbago sila. Ayun, tama. Binigyan sila ng certificate na okay na silang magbago. Hindi sila lumaban. Nag-rehab sila. Siyempre, pag bumaril ka sa pulis, ano gusto mong gawin ng pulis? Magtakbuhan. Anong kasong pulis yun? Kaya Siyempre, nga. bubunot ng baril yun, makipagbarilan. Tama. Siyempre, anong training ng addict sa training ng pulis? Lalo na kung, di ba, may training yung pulis Correct. May academy yan. Meron Opo. niyang training sa firearms, sa hand-to-hand combat. Siyempre, sa martial arts train yung pulis yan Alam nila yung Siyempre, gagawin. madadaig ka ng pulis kung barilan at patas yun lang. Opo. Siyempre, daig ka ng pulis. Tatamaan ka talaga. Opo. Yan Ala. Magaganda ang mga baril niyan, lalo na ngayon, nung minodernize ng panahon ni Pangulong Duterte. Kita mo noong kasagsagan ng war on drugs, 60% ng mga barangay, drug-free. Yes. At may datos yan, hindi yung drug-free ni Auntie Claire na noong tinanong, ano-ano po yung mga barangay, hindi siya makapagsabi. Bago nung inipit na siya ni Eden, binigyan niya si Eden ng mga blankong papel para kunyari makapal. Hindi naman totoo. Ang totoong makapal yung mukha niya ni Claire. Anyway, at datos din po yan, nagkaroon ng 73% na pagbagsak ng krimen sa bansa. Bakit? Kasi yang mga drug pushing ay predicate crime yan. Opo. Kag ikaw ay nalulon sa droga, anong gagawin mo?
inubos mo na yung pera mo sa droga. Magnanakaw Addict ka. Magnanakaw ka. Papatay ka. Mag-hold up ka. Oo, ganun di ba? eh. O Opo. magkikidnap for ransom ka. Magkakarnap ka. O, Opo. di ba? Lahat ng masama. Tumataas ang Krimen. krimen. O, may tama ka. Hindi mo na alam ang tama sa mali. Manggugulpi ka. manggugul na. Mananakit ka. Mangre-rape ka. Magdadrive ka ng sasakyan. Wala ka sa tamang pag-iisip. Makakabunggo ka ng tao. Makakapatay Makakaaway ka pa. O, makakadisgrasya ka. O, di ba? Opo. Kaya, nabawasan ng husto ang droga. Iyon, bumagsak ang kriminalidad. Pagkatapos, palilitis mo sa ibang bansa. Yung tao na noong panahon, wala pong argumento rito. Kahit sinong itanong mo, walang magsasabi sa yung matinong tao na ang pakiramdam nila hindi sila mas ligtas sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang paglalakad sa kalye, sa kanilang pagbabiyahe, pagkukommute. Noong panahon ni Pangulong Duterte, walang magsasabi noon. Ang hindi lang naging ligtas noon, hindi lang feeling ligtas, yung mga pusher, yung mga kriminal, Takot sila yung ngayon. mga adik. Kaya nga natakot sila eh. Takot silang lumabas. Kusang loob na nga silang nagparehab o di ba? Walang ganon. Gawa-gawa lang ito ng mga bleeding hearts liberals. Eto mga bleeding hearts liberals, ibang klase ito eh. Alam mo ba, dahil sa mga liberals sa Amerika, merong isang nang rape na Muslim. Hindi natin sinasabing siya ay rapist dahil siya ay Muslim. Marami tayong kaibigang Muslim, maayos eh. Alam mo ba, nan-rape siya, na-absuelto siya. Alam mo kung bakit? Alam mo Bakit po? depensa niya na at siya ay kinatigan ng mga liberals doon. Binigyan siya ng pangdepensa. Hindi daw niya alam na mali yung pangre-rape. Kaya siya na-absuelto. Kita niyo yun. Bago merong movement, yung pedophilia daw. Alam mo yung pedophilia, di ba? Opo. Yung ang hilig mong mang-abuso ng mga minor de edad. Bata. Hindi daw yun krimen. Ah? Hindi daw dapat parusahan yung gumagawa nun. Dapat daw ipagamot. Pedophilia daw is not a crime. Oh. It's a disorder. Dapat lang daw ipagamot. Anong klase yun? Sinira mo yung kinabukaso ng minor Nung bata. bago hindi kay kukulong. Pagagamot ka. Pagkatapos, pag tingin nila, magaling ka na. Uli. Pahayaan kang mangmolestya ulit. Ganyan ang mga liberals. Kaya kamote ang mga yan eh. Oo. Anyway, magpapatuloy po ang ating pag-aaral, mga kaibigan, mga kamagulang at mga kapatid sa pagbabalik ng Yes, yes, Show, Topacio. Ating oras Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Yeba! Pilipinas, narito ang mga tamang balita. Tanggap tayo ng Flash Report. DWIZ Flash Report. Pagbawi sa ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara, tinanggap na ng House Committee on Justice. Kuha tayo ng update mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly? Dahil formal na tinanggap ng House Committee on Justice ang pag-withdraw o pagbawi sa ikalawang impeachment complaint na inihain ng mga miyembro ng Tindig Pilipinas laban kay Vice President Sara Duterte. Pagitna pa rin ito ng pagtalakay ng komite para sa determinasyon kung sufficient in form and substance ba ang mga impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pinangunahan ni Tindig Pilipinas Co-Convenor Francis Kiko Aquino D ang oath o yung kanilunsa kasama ang iba pang mga miyembro nito para kumpirmahin na hindi na nga nila itutuloy ang reklamo at kanila na lang susuportahan ang ikatlong impeachment complaint kay VP Sara na inihain naman ng mga religious at lawyers groups na inendorso rin ni mamamayang Liberal Party ni Representative Leila de Lima. Si Vice Chairperson at Bukidnon Representative Jonathan T. Flores ang nag-ain ng motion para hiningin sa buong komite na tanggapin na ang withdrawal ng Tindig Pilipinas na agad namang pinagtibay Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Nistro. Una nang sinabi ng mga complainant sa pagbawi sa kanilang reklamo ay para mas mapabilis ang impeachment proceedings sa Kamara at agad na maitransmit sa Senado ang tatlo pang natitirang reklamo. Bukod pa dito, ay may iwasan din ang duplication o yung pag-ulit sa mga batayan o grounds of impeachment at matitiyak din ang mabilis na pag-usad ng walang delay sa proseso ng pagdinig. Dahil dito, tatlo na lang baril ang impeachment complaint na hinimayin at itubakin ng komite kung sufficient informed substance o may bigat ba ang mga aligasyon laban kay VP Sara. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulap para sa intinang may tadong lakas sa DWID. Nagbabalita ng tama,
naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, Middle East Crisis Command Center iminungkahi na i-activate mga stranded na Pinoy. Pinasasaklolohan na po ang detalye sa report ni Patrol 19 Celio Tega Bueno. Iminungkahi ni Senator Chis Escudero na buhayin ang isang coordinated Middle East Crisis Command Center. Ito'y para makonsolidate ang real-time monitoring, maplano ang corridors, preposition evacuation assets sa mga friendly na daungan at paliparan para sa posibleng paglilikas ng ating mga kababayan na maapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Escudero, dapat ding tulungan ng ating pamahalaan ang mga Filipino travelers na maaaring na-stranded sa mga paliparan dahil sa kanselasyon ng mga flights dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Senator Escudero, mahalagang matiyak na makatatanggap sila ng guidance, suporta at klarong impormasyon ukol sa posibleng ruta o daanan at posibleng repatriation. Ayon kay Escudero, ang ganitong mekanismo at preparasyon ay hindi pagiging alarmist pero ito'y kinakailangang safeguard lalo na sa ating mga OFW na nasa delikadong lugar tulad sa Israel at Iran kung saan maaaring limitado ang galaw at posibleng apektado ang linya ng komunikasyon. Binigyan din ng senador na kailangan din na mapanatili ang maasahang communication channel sa ating mga OFW. Dapat magkaroon ng emergency hotline sa check-in system at pansamantalang assistance para sa connectivity para matiyak ng ating mga manggagawa ay patuloy na bibigyan ng mga kaukulang impormasyon, partikular na yung mga sektor na limitado ang kanilang galaw tulad ng domestic work, construction at caregiving. Ayon kay Escudero, mahalaga na patuloy na mapalakas ang sistema na poprotekta sa mga Pilipino na nasa ibayong dagat dahil sila ang matagal ng panahon na inaasahan para mapanatiling matatag ang ekonomiya ng ating bansa kung kaya't ang kanilang kaligtasan ang dapat na maging sentro ng pagtugon ng gobyerno sa ganitong sitwasyon. Ayon kay Escudero, handa siyang masusing makipagtulungan sa ating mga dayuhan at migrant worker agencies para matiyak na ang bawat Pilipino sa rehiyon ay mapoprotektahan at masusuportahan. Ito sa Patrol 19 Celio Tega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Presyo ng ilang pangunahing bilihin na nanatiling mababa, intervention sa posibleng epekto ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan pinaghahandaan na. Narito ang report mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Kinumpirma mismo ng Department of Agriculture na mas mababa ang presyo ng karne, gulay at sibuyas. Kasunod ito ng pag-iikot ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Villacaria sa Commonwealth sa Quezon City. Sa monitoring ng kagawaran, mas mababa sa MSRP ang bentahan ng karne. 330 pesos kada kilo para sa liempo at 280 pesos kada kilo para sa pigi at kasim. Mababa rin ang presyo ng gulay tulad ng carrots na nasa 80 pesos kada kilo, patatas na nasa 60 pesos kada kilo, repolyo na nasa 60 pesos kada kilo, sayote na nasa 25 pesos kada kilo. Habang ang sibuyas naman ay naglalaro sa 80 pesos hanggang 90 pesos kada kilo. Samantalang ang siling labuyo ay nasa 100 pesos kada kilo at ang kamatis ay nasa 30 pesos hanggang 45 pesos kada kilo. Samantala, pinaghahanda na ng kagawarang ang intervention sa presyo ng mga bilihin dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ digital news accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sio Topacio sa oras na ng umaga. At Tony Ferdi, Mr. Sex Appeal Topacio. Oh, yeah. At syempre po sa ating pagbabalik, nandito na tayo sa ating Jim Paredes portion. Walang iba kundi ang ating paboritong bahagi na pinamagato.
Di Caribbean Biscocho. Biscocho. Okay, unang-una ka na muna. Salamat naman po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa Yes Yes Show Topacio. Lalong-lalo na lahat ng mga friendship natin. Nako, Jopin Salvador and family, Veronica Estrada Lim and family. Ayan, si Congressman Erize. Wow, salamat po. Si Egay. Salamat po sa pag-update nyo. Ayan. At hindi lang po yan, lahat po ng mga nasa piling natin. Siyempre, yan, MJ de Guzman and Company, attorney, si Captain Rolly Duran, salamat po sa inyo. Nakakaiyak yung nangyayari, attorney, sa ano eh? Saan? Sa ibang bansa. Ay, Lalo na maraming Pilipino. Alam nyo, masakit. Pinakamaraming Pilipino yata na Middle yung East, sa di diaspora, ba? Middle Opo, East. opo. I'm not so sure kung lahat ng Middle East siguro, mas marami kaysa sa Hong Kong o sa Japan, di ba? Opo. Oo. Pero attorney, hayaan nyo lang O sa makiusap Singapore. sa lahat ng mga leader ng bansa natin. Gamitin natin yung oras natin sa tamang pagpapasya, tamang korte. Wag na ho tayong mag-away-away. Unang-una, alam nyo ho, pawala na ho yung mga tao ngayon. Sana po, bigyan natin Ano pa wala, nauubos? Nauubos nasa Middle East nga. Dami nila nauubos na ho sila maglikas kasi. Yun, yung Dubai pala paglilikas. indefinitely closed. Malaking problema yan, ha? Yan. Oo. Sana po gawa ho tayo ng paraan kung paano ho tayo makakatulong. Hindi yung mga sila makakagawa kasi ang inatupag nila sa gitna ng digmaan yan. Yan nga po, Impeachment masakit ni Vice nga po President yan Sara, pagtatakip ng korupsyon, pakapalan ng muka, Oo. patuloy na pagnanakaw. Wala kang maasahan sa gobyernong ito. makonsensya naman kayo. Hindi bale, dadaanin natin sa panalangin yan. Oh, sige Anyway, po. bago tayo mag-Jim Paredes sa mga YouTubers natin, Yes po. ay unahin na natin si Katirso. Baka makakalimutan na naman natin. Hala, Ito ang sige kanyang padala. Napakarami at napakaganda. Sige po. Sabi niya, never lie to someone who trusts you and never trust someone who lies, to lies you. you. Oh, Wow. diba? Okay, eto. Anyway, nandito na si Emily. 6360, may mga motibo ang nangyayari. At Tupoka 2009, Duterte clone daw tayo, attorney, sabi ng ICC. Oh my pakialam ko sa God. kanila. Nanigas silang lahat doon. MCL03, heart. Eddie Xia, warmest greetings from Coquitlam, Canada. Ginaline Isaac, mag-like muna. Thank Miss you. L87, maraming salamat Thank sa you. paglabas palagi ng katotohanan. Pilit nilang inuuto at nililinlang ang mga tao ng Vangag Administration. Huwag po kayong mapagod na ilahad ng katotohanan. Opo. Matalino mga tao. Vilma Marasigan, narito ron. Lope Liagogo, mabuhay kayo, Attorney Topacio. Salamat po. Intention ko po talagang mabuhay, hindi maganda yung namamatay. Oo. Nagiging restricted yung activities mo Tama. Unang-una, hindi ka na makapagsalita. Paano Opo, yun? Oo. opo. Sweetheart Chavez, hahaha, ambot. Yan, oo. Babaeng dalawang ganyan. Ano ba yan? Nep Drox. Good morning, Hi. watching from Oregon, USA. Pabibo ka po yung ginawa pala ni Trillanes daw pag-traidor sa Pilipinas na back-channeling sa atin sa China. Oo nga. Oo. Yun. Hindi nga niya masagot yan di ba? Sara Nakamura, ang men in uniform ang pinaglilingkuran ng gobyerno, hindi yung people of the Philippines. Nakakalimutan nila na yung the armed forces of the Philippines is the protector of the people. Linda Vitaliano, watching from Tasmania, Australia. Yan. Nikaj Nikki from Hong Kong. Eddie Mendoza, Iram. Wag naman. Oo. Vilma Marasigan, ang pare na umami na siya ay naging addict sa droga ay mabigyan pa ng award. Siyempre naman, yun nga naninira ng relasyon natin na maganda at na binababo yung diplomasya natin, napopromote pa. My goodness. Lahat i-expect nyo na sa ilalim ng administrasyon na to. Huwag na kayo magulat. Ala. Joylyn Suarez, good day po, Attorney Topacio and Miss Juvie, watching from Hi. San Pedro, Laguna. Hello. Yan. Aldo Ronilla, Macau naman siya. Hi. Emma Madra, watching from Abu Dhabi, UAE. Okay naman po kami dito. salamat sa Diyos. Hindi po maisip kung ganito ang mangyayari sa Pilipinas. Baka saglit lang bagsak lahat ng gusali. Oh Naku, no, oo nga, wag naman. Vigilio Pil,
Nakahabol din. Happy Hi. Monday morning. Thank you po. Salamat Yan. po. Lynn Tasha, asa na ba si Eliasar? Sana magsalita naman on behalf of Tatay Digong. Sana nga, no? Ramjack Bergantinos. Yan, dapat daw attorney tanggalin sa Blue Ribbon si Lacson. Kasi daw involved siya. O, hindi siya nakasakay sa chopper, di ba? Opo. At saka, di ba, sinabi na tumanggap siya ng campaign fund. So, yung Inamin kanyang... naman niya eh. Oo, yung kanyang impartiality, yung kanyang lack of prejudice ay in question na ngayon. Ayan. Joanna Stephen, magising na lang tayo lahat sa susunod na election. Dapat, yan po ang maganda sa demokrasya. Huwag lang mandaraya. Magkakagulo tayo rito. Sinasabi ko na, Duterte Pinoy loyal. Yan. Heart daw. Fight. Orwell Pacheco, natatakot na sila sa 2028. Jose Maria Mesa. Good AM. Attorney Juby, sana you can have interview one day with Dean Chase. Hindi. Kilala yun eh. Ay bukas may interview tayo kay Ronald Cardema. Ayan. Ayan, Maruf Versosa, nagpapanik ng mga kasalukuyang administrasyon. Eh, siyempre, matagal na po sila nagpapanik. Ayan. Sabi ni CSRY, Topacia, bobong attorney, pumasa ka muna sa bar at manalo ka muna ng 6 na kaso sa Supreme Court bago ka magsabi kung sinong matalino at sinong bobo. Ang hirap sa mga loyalista kasi, ang matalino para sa kanila, si Claire Castro at saka si Jerbil Luistro. Sige Nene lang. Daddy, safe morning from UAE. Hi. Yung mga anyong tao nagsama-sama sa HOC. Mga anyong tao. Hindi, huwag yung ganyanin. Parang tao na rin yung mga yon. NSP 74, God bless Leonard Brosas. Good morning, attorney. Wala nang pag-asa sa kahit sa ombudsman na prejudge na sa paglabas ng 18 Marines. Wala na talaga. Sabi sa inyo, umaasa pa ba kayo? Believe nga ako kay Atty. Baligod, umaasa pa kay Remulle. Magandang araw po, Atty. Ferdy, Miss Juby. Salamat po sa mabuting pagkakataon na makapag-viewing from Barangay 179, Caloocan City North. Yahoy, Nestor hi. Gustado from London, Ontario, Canada. Hello. Saday Garalde, nagsama-sama mga tuta ni Tam Baloslos. Ayan. Parang nakikita ko yata sa monitoring natin si Abante. Jeneline Martin, heart dyan. Judge Hawk, attorney, wala na po ba IOM? Sila po nagkuha sa amin sa Gulf War. Yun yata yung reactivate ni Senator Escudero. Tatay Ayun. Strauss, Mayong buntag po, Attorney Hi. Ferdy and Ma'am Duby. Sino rin Hello na palagay po. ng liberal ang... ano ba yan? Kayo ha? Sabay, totoo. Cortez and Pretty Girl. Hello, attorney. Always enjoy every time you are both on. Bangungot 1. Thank Hoping you. you're having a great day from Timog, Thank San you. Francisco, California, Earth. Lola Opo. Sisi, nag-ala report na naman si Hi. BBM sa nangyayaring war. Reeve, attorney Supreme Court po ba, walang power pala lahat na nakupo sa gobyerno, lumabag sa mga batas, hindi nila kayang patawan ng parusa. May due process po kasi. Opo. Oo. Anyway, magpapatuloy po tayo sa ating greetings. Bago tayo lang mag-break, nais ko lang i-greet itong isang special person. Si Michelle ng Kaiser. Hi. Oo, nagpapasalamat ang asawa ko sa kanya, si Judge Dina Tomasio, for her efficient assistance. Siya lang daw, itong si Michelle lang daw ang sumagot sa maraming Hi. times na kinontak nung misis ko. And it means a Ayun. lot to her. So, thank you very much, Michelle of Kaiser. Magpapatuloy po ang ating Jim Paredes at ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, yo, Topacio. Ating oras, Alas Jubes. 11:45 ng umaga. 1, 2, 3! Yeba! That's a Yeba, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Atty. Ferdy Topacio. At Miss Juvie de Guzman. Ating oras. Alas 11:48 ng umaga. At ito po, pahabol lang natin. Tumakato si Arnie F. 3979. Hi. Jerry Good. Attorney, pwede pa mag-member ng PDP. Isang regular. Kahit sino po, basta Siyempre. naninindigan niyo po at pinaniniwalaan yung 5 basic tenets ng PDP. Pero wag po rito, non-partisan po itong Opo. ating programa. Opo. May website po ang PDP. Pakihanap niyo na lang po Doon na ron. lang. Opo. Yes. Oo. Sabi ni Poignant Soul 07. Ay. Attorney, kahit wag niyo na kung yung batiin. Kapal ng muka. Teka, gumagalaw kasi may pumapasok eh. Oo. Kapal ng mukha ng mga kurakot. Can't wait for 2028. Watching from Sydney, Australia. Boss Hi. Bell nanonood sa Tambulig. Yun. Ano yung Sydney? Zamboanga del Sur. Ayun. Oh, yan.
Okay, Noel Buluran, si Boying parang kape, 3-in-1 siya na prosecutor, ombudsman siya na rin ang judge. Ay, sinabi nyo. Ay, grabe. Rudy Javier, Hi. yan. Okay, nandito. Winston Byron, here in Bohol. Attorney Hetro Robles. Yes. Vlogs. Hello po, asa na po si Senator Lito Lapid? Bay, malay ko sa kanya. Walang salita. Watching your program from Elk Grove, California. Bing Q de la Cruz, good morning po. Alan Hi. Sarmiento, ba't gano'n si BBM imbis na solusyon ng atupagin? Gusto pa nakawan ng trabaho, mga reporter. Oh. Ano yun eh? May AIDS po, may AIDS. Ah. Si BBM. Ano yun? As if doing something. Hindi yung sakit, ha? Oo, Leslie, gusto ka namin maging senador. Naku, matagal pa po yun. Magserbisyo po muna tayo. Rosal Orbital, attorney, paano niya iimbestigahan sangkot ang sarili niya? So lalabas at lalabas ang totoo. Kaya nga awkward. Sumakay siya sa helicopter eh. Paano yan? Happy Lavender Fields. Okay na situation dito sa Qatar. Ay, maigi naman Ay, po. salamat sa Diyos. Salamat sa Ama. Sana wala Boss na. Dave, walang makakamit na hustisya ang Pilipino kay Lacson at Remulla. Dinadjag na agad nila. Ay, siyempre, alam na natin yan. Captain Merong Duran, gamer, sana sa pagpapanik nilang lahat at walang duwag naman. Kayo naman, Huwag naman. Oo. Carl Buang, good morning attorney and Miss Juvie watching from Hi. Singapore. Nakahabol din, babaeng Hello. ambisyosa. Hello, ingat po kayo attorney and Miss Juvie watching from Hi. Japan. Gilbert Ricaforte, Arigato. daming pondo nila, bangag, dami nagkakalat na trolls. Ayun, marami. Oo. Pero mga low quality, puro insulto, wala namang maayos na wala. argumento. Maricel Manongsong, good morning daw. Good morning din po. Hi. Laika Rodriguez watching here in Doha, Qatar. Ay, mag-ingat po kayo dyan lahat. Opo. Shizuka Minamoto from Tomball, Texas. Arigato. Randy De La Rueda. Hi. Watching from Hong Kong, tinaasan na naman ang kontrata po dito sa Hong Kong. Gagatasan nila, pahirap talagang gobyernong ito, $80 to $400 na ngayon. Oo, bago na, nakawin lang, ano? Oo. Ay, sabi ni Gerald Calzado, huwag daw siyang kalimutan. Yeah! Hi, Sir Noel Gerald. Pentebella, attorney, kilala mo ba si Kong Jack? Labas din. Ano ba yan? Hoy! Ano yun? Kamang-anak yun. Pinsang Ay, buo ni nangyari. Jean Paredes. Ay, ganun. Si Kong Jack. Oo. Kong Jack. Kong Jack. Easy E, S9X, sana pinangalanan ng mga media na tumanggap ng maleta. Meron po tayong listahan. Yung mga nasa affidavit, hindi din natin sinasabing totoo. Ayan. Eto I-justify na tingnan lang. natin. Magandang na-remind mo sa akin yan. May listahan po tayo rito. Nagaling po ito sa affidavit ng 18 na Marines. Again, Ala. paano na, hindi ko sinasabing ito na nga yun, ayaw naman kasing imbestigahan. Di lahat open to speculation. Di ba? Eto, yung mga nasa listahan na tumanggap ng mga Samsonite, ng mga di ba? Ano yan? Ng mga Maleta Samsonite, talaga mga eh. Rimowa, Oo. Yung mga ganyan, Ito. Ayon sa joint affidavit ng 12 ex-Marines Okay. na na-assign kay Saldico, ito ang mga nabigyan. Martin Romualdez. Yan. Konting sound effects naman dyan. Franz Castro. Robert Ace Barbers. Benny Abante. Stephen Paduano. Laila de Lima. Oh my Sandro Marcos, Erwin Tulfo, nung congressman pa siguro siya, Dan Fernandez, Jervin Luisco, Zia Adiong, Paulo Ortega, Oh my God. Janet Garin, Estela Kimbo, Manix Dalipe, Jay Kong Hoon, Joel Chua, David Suarez, Arlene Brosas, Raul Manuel, at Dong Gonzales. Yan, hindi po ako nagsabi niyan, Sa abit-abit po yan, Abit-abit. Ba't 12 lang, attorney? 12 lang. Baka yung isa naghudas. Pang 13. Pero di ba 18 sila? Ewan ko, baka yung iba pribado. Ah, Diba may okay. mga ICC pa, di ba? Opo, Meron opo. pa. Ito yung mga kongresista lang. Kongresista lang. Oo, yan yung kanilang mga natanggap. Okay.
Oo. Kaya dahil dyan, alam nyo, bago tayo magtapos, di ba sabi ko, alam nyo, dinadaan lang talaga sa panalangin yan. Pero ihabol natin si Rolly79 from Egypt. Lani Hi. Ruma. Yung vlog ni Hi. Ate Claire kagabi, ang layo sa title. Malayo talaga sa mundo yung si Ate Claire. Anong ma-expect nyo sa isang abogado na ang law practice lang niya ay magtatataray sa presinto ng pulis? Yun lang ang law practice niya. Celso Partosa watching from Qatar, TNG Remori, huwag kalimutan ng mga pangalan na yan. Opo, na nakapote mabuhay ang 18 Marines, laban lang. Di tulog ang Diyos, never. Joselito Flores, attorney, ikaw pinapahamak mo ko. Elias Manliklik, Mindanao, attorney watching from Minnesota, USA hanggang administrasyon. Parang wala ng pag-asa. Matagal na po tayong nawala ng pag-asa. Yan. Hindi, basta buhay, may pag-asa. Hindi, pag-asang magkaroon ng hustisya sa ilalim. Okay. Sa susunod, siguro. Opo. Kawai 502, present po ako. Attorney from Japan. Hi, Good hi, na gozaimasu. bonggongan. Yes, yo. Good morning. Thank you daw, sabi ni Gerald Thank you. Calzado. Hi, Betchay 64, Gerald. good morning. Hi. Oo, at dahil dyan po ay tayo ay bago magtapos, ay siyempre, Ay siya. oo, Ay, yung siya. ating paboritong dalangin, di ba? Opo. Yung Salmo 109, dahil sa lumalalang mga kriminalidad. Opo. At ito po, baka nakakalimutan na natin ipanalangin ito. Wala namang pinatatamaan to. Alam ng Panginoon kung Galing sinong sa dapat Biblia tamaan. yan. Ito, Okay. Salmo 109. O Diyos na aking pinagpupurihan, dinggin ninyo ang aking panawagan. Dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masamang tao, nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan. Kahit nakikipagkaibigan ako sa kanila, ay kinakalaban pa rin nila ako. Ngunit ipinapanalangin ko pa rin sila. Sa kabutihang ginawa ko sa kanila, masama ang ginaganti nila at sa aking pag-ibig ibinabalik nila'y galit. Sinasabi nilang maghanap tayo ng masasamang tao na kakalaban sa kanya at magsampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ang may kasalanan at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin. Mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at manatiling. Magmalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang ginibang tahanan. Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ang kanyang mga ari-arian at agawin ang mga dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Wala sanang maawa sa kanya at sa mga naulila niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na saling lahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na sana silang makalimutan sa mundo. Yan po. Salmo Oo. Alam na po ng Uno. Panginoon kung kanino po tutukoy 0, sa pag-alam po ng Ama ang lahat. At sa notang yan mga kasama ay magbigay daan na tayo. Mag-ingat ka ha. Para kung ano mo masabi mo ha. Magbigay daan na tayo sa susunod na programang Senyor Balita. kasama si Senyor Ray Pacheco. Hanggang bukas po ha. Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At Miss Juvie de Guzman. Nag-iwan po ng mga katagang susupil sa inyong iyong pagnanasa. Yan. Kikitil, Kikitil sa inyong Yan. mga kasalanan at titimo sa iyong kaisipan na huwag makiki-api. 1, 2, 3! Yeba! Babayagin! Yes, yes, yo! Topa!